Magandang gabi po sa bawat isa. Medyo matagal din po tayong hindi nakagawa ng video na itong nakaraang linggo. Kadahilanan po dahil nakaranas tayo ng hindi magandang karamdaman sa ating pangangatawan. Pero sa biyaya po ng Panginoon ay naging okay naman na po tayo. At ako ay excited pong ibahagi sa inyo ang mga bagay na dapat nating gawin pag tayo ay nakakaranas ng mga sakit o hindi magandang karamdaman sa ating katawan. Now, pag po ba kayo ay nagkakaroon ng sakit, o di kaya naman ang inyong anak, o ang inyong mga magulang, o di kaya ang inyong mga kapatid, o ang mga mahal nyo sa buhay, ay tingin nyo lamang po ba ito ay normal lang na nangyayari sa tao? O iniisip nyo kung bakit nangyari ito? Yes, normal naman talaga na nagkakasakit ang tao. Ang ibig ko pong sabihin kung bakit nangyayari ang mga bagay na ito. Na dapat tayo po bilang mga Kristiyano ay nagiging sensitibo tayo kung bakit natin nararanasan ang mga ganyang klaseng sakit. May mga kadahilanan po yan mga kaibigan kung bakit nangyayari sa atin yan. At ito ang mga dapat natin tignan kung bakit nangyayari ang mga bagay na yan. Una, tignan natin ang lakad natin sa buong sanglinggong nagdaan. Kung tayo ba ay naging matuwid sa Diyos o marami tayong ginawa na kasuklam-suklam o kakarnalan sa harapan ng Diyos. Dahil ganito po yan mga kaibigan, mga kapatid. Bilang Kristiyano, bilang ikaw ay totoong na born again na, bilang ikaw ay totoong mananampalataya ng Panginoong Jesucristo, pag ikaw ay lumalakad ng may kakarnalan, tapos feeling mo okay lang yung mga ginagawa mong ganyan, tatandaan natin ang sinabi ng Biblia sa Hebrews chapter 12 verse 6. For whom the Lord loveth, He chasteneth, and scourgeth every son whom He received. Napakalinaw po ng sinabi diyan. Dahil tayo ay anak na ng Diyos, ay hindi niya tayo pahihintulutan na mangyari, na gawin lang natin ang mga ganyang klaseng bagay na hindi ka nais-nais sa kanyang mata, sa kanyang harapan. Kung paano tayo mga tatay ay nagagalit sa ating mga anak, kung paano natin sila pinapalo ng pangdisiplina, ay ganun din ang gagawin sa atin ng Diyos. Para tayo ay disiplinahin, ay ipaparanas niya ang pagmamahal niya sa atin sa pamamagitan ng chastisement. Sa madaling sabi, yan po ay ang pagpalo ng Diyos sa mga mananampalatayang hindi sumusunod sa kanyang mga salita. O di kaya ay yung mga nagiging karnal na mga mananampalataya. At kung babasahin nyo pa po yung chapter na yan, dyan din natin mauunawaan na talaga ang salvation, pag tayo ay naging anak na ng Diyos, ay hindi na po yan nawawala. Kundi ang nangyayari sa atin pag tayo ay nagkakasala, ay makakaranas tayo ng pagpalo ng Diyos sa atin. At yan po ang isang cause kung bakit pwede tayo makaranas ng mga hindi kanais-nais sa ating mga sarili, sa ating katawan, or sa ating mga kamag-anak, sa ating mahal sa buhay. Pero kung chinecheck mo naman ang iyong sarili sa mga nagdaang linggo, sa nagdaang araw, na tila ay naging matuwid ka naman sa harap ng Diyos, naging tapat ka naman sa Diyos, ay pwede naman po yan pumasok sa trials. Kung bakit papasok na magkakaroon ka ng sakit, hindi magandang karamdaman, o di kaya kung ano pa mga problemang darating sa iyong buhay, ay pwede po yan pumasok sa trials. Yan ay nagiging normal na sa ating buhay. Napakarami po talagang pagsubok sa ating hinaharap sa buhay na ito. Magkakaiba man po tayo ng hinaharap na pagsubok sa araw-araw, pero lahat tayo ay may kanya-kanyang hinaharap na binabatil na mga pagsubok sa ating buhay, sa hamon ng buhay na ito. Kaya ito naman ang sinasabi ng Biblia patungkol dyan. Beloved, think it not strange concerning the fiery trial which is to try you, as though some strange thing happen unto you. But rejoice, inasmuch as ye are partakers of Christ's sufferings, that when His glory shall be revealed, ye may be glad also with exceeding joy. Kaya't sinasabi po dyan na wag na tayong magtaka sa mga mahigpit at mabibigat na pagsubok na dadating sa ating buhay, kung anong klase man po yan nararanasan nyo. Dahil tayo ay maging magalak pa, dahil tayo ay nakakabahagi sa suffering ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil tatandaan po natin, lahat ng nararanasan natin dito sa mundong ito ay hindi po yan matutumbasan pag na-reveal na sa atin ang kaluwalhatian ng Diyos. Now, itong pangatlo, ay yung may mga bagay naman talaga na kaya nagkakasakit ang tao ay dahil sa sariling kapasawayan na ng ginagawa o lifestyle o mga pagkain na kinakain na hindi na talaga healthy at sira
ang pagtulog, hindi na inaalagaan ng katawan, ay magkakasakit naman talaga ang tao sa ganyan. Yung tipong sinasadya na para lang magkasakit ang katawan. Subukan mo nga lang isang buwan, araw-arawin mo ang junk foods at mag-soft drinks ka na mag-soft drinks. Ewan ko na lang kung hindi ka kagad magkasakit. Ang problema nung iba, pag dumating na yung ganyang klaseng sakit na hindi nila inaasahan, pero dahil sa kanilang mga ginagawa, sa kanilang lifestyle, ay bigla pang isisisi sa Diyos ang lahat kung bakit nangyari sa kanila ang mga ganyang bagay. Kaya't sinasabi ng Biblia ang ating katawan ay templo ng banal na spirito. Kaya't sa anumang kaparaanan, nawa ay maingatan natin ang ating mga pangangatawan. Dahil paano pa nga naman tayo makakapaglingkod sa Panginoon kung ating katawan ay hindi na mapakinabangan, kung ang ating katawan ay lupaypay na. Kaya't habang tayo ay nabubuhay pa, binibigyan pa ng lakas, hininga ng Panginoon, ay patuloy tayong magpagamit sa kanyang gawain. At tayo bilang mga Kristiyano, dapat po talaga ay nagiging sensitive tayo. Kung bakit nangyayari ang mga bagay-bagay sa atin, dapat alam po natin kung bakit nangyayari sa atin yan. Kung yan ba ay naging chastisement or pagpapalo sa atin, kung yan ba ay naging trials o dahil sa sarili na rin nating kapabayaan. Para hindi tayo naliligaw kung bakit nangyayari sa atin ang mga bagay-bagay. Nawa, naunawaan po ng bawat isa at naging pagpapala. Maraming salamat po and God bless you all.